Good afternoon everyone. I am the reporter of Group 8 Shop. My topic for today is all about characteristic of a perfectly competitive market. So, naay lima ka characteristic of a perfectly competitive market. So, the first one is, in a perfectly competitive market, there are multiple firms. So when we say multiple firms is daghan pa nga mga kumpanya ang nagbaligya ana nga mga produkto sama sa imong mga produkto, o daghan mga kumpanya nga nagbaligya ana nga mga produkto, dili kung usa lang kumpanya ang nagbaligya ana. So let's proceed to the number 2 is knowledge is available to everyone, basically for the new potential business owner from earlier. When entering a perfectly competitive market, all of the information is perfect with no failure or time lags. So when you see perfectly competitive market, all of the information is perfect. Diya na to makuha nga dapat sakto ang atong mga presyo nga gibutang sa atong mga produkto, or dapat klaro ang matag presyo sa atong mga produkto. Just like for example, nagbaligya kag chinilas. Ang imong chinilas is naay presyo nga 80. Dapat ka ng 80 nga presyo is dapat klaro na dili na usabon pa sa lain, para ang imong mga consumer or ang imong malitay is masabtan nila nga mao di ay na ang presyo ana nga chinilas, dili na, para basically is masabtan nila nga klaro ang imong mga gipangbaligya nga mga produkto. So sa number 3 is there are no barriers to enter the market. There are also no barriers to exit the market. This means that a firm can enter and exit the market freely. So when we say enter and exit the market freely is diha nato nga makita nga dapat walay hadlang sa pagsulod ug pagawas, ug walay makababag o regulasyon nga magpugong kanila. So when we say walay magpugong, dapat if kanang magtukod kag usa ka kumpanya nga imong itukod diha nga country is walay angay nga makababag ana, kung dili mo magproseso lang ka og mga papilis nga angay prosesohon para makatukod ka ana nga location sa imong kumpanya. Pero ang pasabot ani is, ang punto ani is walay angay makababag kung ikaw magtukod ana nga negosyo or mga negosyo, I mean. So sa number 4 is the product firms produce are identical. This means that every firm is creating the exact same product. So when we say creating the exact same product is dapat sa number 4 is parihas nga mga produkto, walay kalahinan. So when we say parihas nga mga produkto is diha nimo makita nga if magtukod kag usa ka negosyo, dapat ang imong mga produkto is dapat wala nay lain pa nga mga produkto nga isagol ana, kundi maura gyud na. Like for example, naa kay business tapos ang imong mga produkto is bugasan, dapat kana nga business is maura na, dili na nimo sagulan og mga sinina, kana mga chinilas, kana just like kanang mga dapat ka magnegosyo ka is dapat usa lang, para dili na ka ingnon nga out sa imong negosyo, or dili na ka
dili na ka mag kuan maglibog pa. So it means kung sa number 4 is kung gusto nimo nga di sagol-sagulo nimo ang kuan, magtukod na lang kag lain nga negosyo para sa lain nga produkto. So sa number 5 is one firm cannot control the market or its condition. In other words, no firm has the power to influence the market, and therefore the price received for products is the result of the whole industry. So sa number 5, ang buot pasabot sa number 5 is walay gahom sa pagkontrol sa presyo. When we see walay gahom is diha nimo makita nga nag-agad ra nga sa supply nga gibaligya sa imuha basically. Just like for example, na daghan ang supply nga gi-deliver sa imuha. Kung daghan ang supply nga gi-deliver sa imuha is dapat giagdahon lang nimo ang presyo kung pilay gipalit nimo, kung pila ang presyo nga gibaligya sa imuha ana nga produkto. So gets na kung wala pa kag for example naakay mag-example ko sa number 5, kung nakay 5 or nakay daghan ng mga produkto just like tubo. Kanang tubo is or bisan unsa nga mga produkto basta daghan lang ang gibaligya sa imuha is nagdepende ra na sa presyo sa supply nga gibaligya sa imuha.